Isang misail ang nakatayo ng patindik sa lunsaran sa gitna ng isang training ground sa baybayin ng Cambodia. 12-2 ng mga opisyal ang abalang nagsusuri ng maparameter. Hindi nila alam na makalipas lamang ang ilang minuto ang mismong bagay na tinatawag nilang simbolo ng bagong kapangyarihan ay magiging mitsa ang isang regional na krisis. Ang utos na maglunsad ay ibinigay, ang missile ay humagibis paitaas dala ang serye eng kumikislap na data sa control screen. Ngunit ilang segundo lamang ang lumipas, napansin ngam gatagapayo mula sina ang isang bagay na di pangkaraniwan. Ang sistema ngang nabigasyon ay nawalan ng koneksyon, ang direksyon ng lipat ay ganap na lumihis. Sa radar ang landas ng trajektory ay lumiko pasilangan diretso sa dagat kanlurang Pilipinas. Sinubukan ng isang ininyorong Cambodian na ilok muli ang target, ngunit mabagal ang tugon ng sistema, ang pagkakamali ay lumalaki bawat segundo. Umalis ang missile sa ligtas na zona, mabilis na lumipat patawid sa dagat at bumulusok diretso sa isang lugar na may istrukturang militar ngang Pilipinas sa baybayin ng Palawan. Ang paktama ay lumikha ang isang malaking pagsabog na sumira sa bahagi ang bodega, ang supply at istasyon ang radar. Ang usok ay umangat ng napakalinaw na agad itong naitala ang satellite, ang reconnaissance ang Pilipinas. Ang pamunuan, NH Hukbong Pandagat, NH Pilipinas ay nagaktiba NH stratehikong alarma sa dagat. Ang patrol vessel ng Pilipinas ay mabilis na gumalaw patungo sa tinamang lugar. Natukoy ng mabilisang tugon na koponan na hindi ito isang natural na insidente kundi isang sinadyayang pag-atake. Agad na nagutos ang Maynila na itakda sa pinakamataas na alerto ang Western Command Hukbong Kanluran. Ang fighter jet ay lumipat mula sa mga airbase handang tumanggap ng coordinate para sa pag-atake. Samantala, sa Phnom Penh, ang pamunuan ng militar ng Cambodia ay nalilito at hindi makontrol ang sitwasyon. Nagdaos sila ng isang kayat na pagpupulong, sinusubukang makipag-ugnayan sa makinatawan ng Sina upang humingi ng teknikal na suporta. Ngunit katahimikan lamang ang kanilang natanggap. Agad na tumugon ang kagawaran ng depensa ng Pilipinas. Ilang minuto lamang ang lumipas, ang Jose Rizal class frigate ay umalis sa daungan kasama ang isang pangkat ng mga anti-submarine helicopter at mga eroplanong pang-reconnaissance sa dagat. Ang utos ng labanan ay itinatak ayon sa emerhensiyang proseso. Ang layunin ay tukuyin at ay neutralize ang lahat ng banta na nakmumula sa Cambodia. Sa Besang Hukbong Pandagat ng Pilipinas, kinumpirma ng konseho ng pamunuan ang nga imahe mula sa satellite ng landas ng missile na nagmula sa Kufong, Cambodia na may nga markang ang Sina. Wala nang duda na tukoy nila na ito ay isang bigong pagsubok ng isang inirealong missile. Isang serye ng naplano para sa ganting salakay ang binuksan sa dagat. Ang mga escort ship ng Pilipinas ay sumulong patungo sa lugar ng insidente. Sa dagat kanlurang Pilipinas, bumubuo ng isang arrowhead na formasyon ng pag-atake. Ang utos ay ipinasa ng walang anumang negosasyon handang gumantingang utok kung ang paningang Cambodia ay hindi makbibigay ngang paliwanag. Mula noon, ang kapaligiran sa rehiyon ay ganap na nagbago. Isang walang kontrol na pagsubok ng pagpapaputok ang lumampas sa hangganan ng isang teknikal na pagkakamali. Ito ay naging isang aksyon na itinuturing na armadong provokasyon sa dagat, kaya ang signal ng labanan ay umilaw, ang radar ay patuloy na nag-scan. Wala ng oras para sa mag-argumento o sisihan. Ang dalawang bansa ay direktang tumutungo sa bingit ng digmaan. At bago tayo magpatuloy sa masusunod na kapanapanabik na pangyayari, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe sa channel at i-on ang notification bell para hindi mahuli sa aming makasusunod na video. Ang signal ng labanan ay ipinadala. Ang flota ngang Pilipinas ay sumugot sa dagat patungo sa puwersa ngang Cambodia. Ang nangungunang destroyer ay bumilis, ang pangunahing kanyon ay nakalok sa target, ang fire control system ay naghanda. Ang mga anti-submarine helicopter ay bumaba sa dagat, ginuguhitan ang tubig gamit ang mga thermal ray na gulok ng masona buoy at pumasok sa attack mode. Ang reconnaissance plane ay lumipat na mababa, nagbibigay ng patuloy na coordinates sa mga bapor na may lunsaran. Ang corvette ng Cambodia na nasa laot ay agad na pinaulanan ng malalayong kanyon ng Pilipinas
Ang tumpa na putok ay pumunit sa kubyerta ng unang barkong pang-supply. Ang gasolina ay nagliyap, ang usok ay umikot paitaas. Isang cruise missile ang umalis sa lunsaran ng destroyer ng Pilipinas lumipat sa ibabaw ng dagat at tumama ng diretso sa gilid ng isang barkong pang-suplay ng Sina na nakaangkla malapit sa puwersa ng Cambodia. Lebong đạn nổ theo chuỗi con tàu mất khả năng cơ động chìm dần xuống biển. Nang hindi binibigyan ng oras ang kalaban na magtipon, inilunsad ng pangkat ng hukbong pandagat ng Pilipinas ang ikalawang buksong ang pag-atake. Ang nga malapitang kanyon ay pinuntirya ang grupo nga ma-escort ship ng Cambodia. Ang matorpedo ay pinakawalan mula sa mga submarino na sumisid sa gitna nga magabulang nga alon nagahanap ng mga target. Isang torpedo ang tumama sa katawan ng isang corvette, sumira sa imbakan ng bala. Ang barko ay pinasok ng tubig at tumagilid. Ang mga tripulante ay umalis sa kubyerta sa gitna ng kaguluhan. Sa himpapawid ng ang pangkat ng mga fighter jet ng Pilipinas ay pumasok sa posisyon, ang mga FA-50 fighter jet ay dumikit sa formasyon, nag-scan ng mga target gamit ang radar, pinapatay sindi ang mga signal upang maiwasan ang electronic jamming ng kalaban. Ang armadong helicopter na may mga anti-ship missile ay umikot sa mababang altitude, bumulusok pababa at biglang umangat upang maiwasan ang anti-aircraft gun. Bawat pagsalakay ay isang kalkulasyon, ay lock ang target, pakawalan ang bala, pagkatapos ay mabilis na umatras. Ang Cambodia ay gumanti gamit ang limitadong puwersa. Ang maliliit na corvette ay nagpaputok na 56 mm na kanyon. Ilang coastal missile ang pinakawalan patungo sa formasyon ng Pilipinas sa pag-asang maparalisa ang kanilang fire control system. Karamihan sa mga bala ay sumablay o naharang ng gadechoy. Isang coastal missile ang tumama sa isang medium-sized na transport ship, sinira ang control system ngunit hindi sapat ang lakas upang wasakin ang formasyon ng Pilipinas. Sa loob ng ilang sunod-sunod na pagsalakay, itinulak ng Pilipinas ang kalaban. Ang makanyong barko ay patuloy na nag-adjust ng coordinates, pinapatamaan ang mga engine room at imbakan ng balangang mga barko ng Cambodia. Ang apoy ay kumalat sa mga katabing silit itim na usok ang bumalot sa ibabaw ng tubig, hinaharangan ang paningin ng mga mababang altitude na radar. Sinubukan ng maliliit na barkong Cambodia na humiwalay sa formasyon, ang ilan ay sinubukang maktago sa mabahura sa lugar ng insidente. Ngunit marami ang nawawalan ng gasolina o nasira ang sistema. Ang nga anti-submarine helicopter ng Pilipinas ay nagpalit ng misyon mula sa paghahanap ng torpedo patungo sa pagpapakawala ng nga roket sa mga kubyerta ng barko. Ang maliliit na roket ay sumabog sa ibabaw ng kubyerta, pinunit ang istruktura na naging sanhi upang mawalan ng kakayahang gumanti ng tumpak ang barko. Ang command team sa isang corvette ng Cambodia ay tinamaan ng shrapnel. Ang commander ay naktamo ng bahagyang pinsala, ngunit ang pagkasira ng moral ay kumalat sa buong pangkat. Bilang tugon, nakpadala ang Cambodia ng ilang lumang MiG mula sa base. Ang mga eroplano ay lumipat isang mahabang paglalakbay patungo sa lugar ng labanan na may layuning harangin ang mga eskwadron ng Pilipinas. Sa himpapawid, sumiklap ang sagupaan. Ang nga air-to-air missile ay pinakawalan, puting usok ang gumuhit sa kalangitan. Isang MiG ang tinamaan ng missile ng kalaban, nawalan ng balanse at bumaksak sa dagat. Ang pinsala sa himpapawid ay nagpahina ng mabilis sa kakayahan ng Cambodia na gumanti. Hindi pinalampas ng Pilipinas ang pagkakataon. Isang serye ng ship-to-ship cruise missile ang patuloy na umalis sa mga lunsaran, direktang pinupuntirya ang nga aktibo pang target. Isang command ship ng Cambodia ang direktang tinamaan. Ang sistemang komunikasyon ay bumagsak, ang commander ay nawalan ng kontak. Ang mga elektronikong kagamitan sa maraming barko ay najam dahil sa aktibong electronic warfare ng destroyer ng Pilipinas. Ang masumunod na pag-atake ay halos ganap na nak-neutralize sa kakayahan ng kalaban na mag-target ng tumpak. Habang unti-unting nabubuwag ang formasyon ng Cambodia, ang puwersang pandagat ng Pilipinas ay lumipat sa pagtugis at paglipol sa mga natitirang barko. Ang malilit na barko ay itinulak patungo sa mga bahura. Ang ilan ay sinubukang maktago, ngunit hindi sila tinantanan ng Marine Reconnaissance System at mga surveillance helicopter.
Isa pang barkong pang-suplay ang lumubog matapos tamaan ng malapitang putok sa gilid. Sa kabuuan maraming barko ang malubhang nasirailan, ang ganap na nawala. Ang mga nasabi ay naitala ngunit hindi sobra sa inaasahan. Habang dahan-dahang umatras ang formasyon ng Pilipinas upang muling magrupo, nag-iwan sila ng isang wasak na karagatan, mga lumulutang na piraso ng mga barko at ang bakas ng isang mapagpasyang pag-atake. Ang mga nakaligtas na barko ng Cambodia ay gumalaw sa isang estado ng pag-atras sa pinakaorganisadong paraan na posible upang subukang ibalik ang komunikasyon at muling tipunin ang kanilang mga puwersa. Habang ang huling usok mula sa labanan ay umikot pa rin sa himpapawid, napilitan ang pamunuan ng Cambodia na ilunsad ang lahat ng natitirang puwersa nito patungo sa laot. Mula sa Riam, dalawang maliliit na corvette ang nanguna sa formasyon. Sa likod nila ay isang grupo ngang mamabilis na attack craft na nilagyan ng malapitang kanyon at mga lumang uri ngang coastal missile. Lahat ay naktungo sa dagat Timok Sina, dala ang manipis na pag-asa na mabawi ang kanilang karangalan. Ang panik ng Pilipinas sa oras na ito ay nanatili pa rin sa kanilang formasyon ng pag-atake. Ang mga destroyer ay kumalat sa isang arko, sinasakop ang lugar. Ang radar ay bumalot sa buong ibabaw ng dagat. Nang ang puwersa ng Cambodia ay lumitaw sa radar, agad na natukoy ang kanilang signal. Nag-utos ang command ship ng Pilipinas na harangin ang formasyon ng kalaban. Walang babalawalang komunikasyon, tanging ang malamig na utos na magpaputok ang ipinadala sa pamamagitan ng naka-encrypt na sistema. Ang unang bukso ng pag-atake ay sumiklap bago pa man makapagtatang ng formasyon ang Cambodia. Dalawang cruise missile mula sa destroyer ng Pilipinas ang pinakawalan. Ang landas na bala ay bumaba sa napakababang altitude at sumugod diretso sa tubig sa harap ng nanggungunang corvette. Ang lakas na pagsabog ay pumunit sa kubierta na barko. Ang buong harapan ay lumubog. Ang matripulante sa kubierta ay tumalon sa dagat sa gitnang kaguluhan. Ang ilan ay nasagip. Ang iba ay nawala sa gitna na usok at mga limpuyo. Gayunpaman, ang puwersa ng Cambodia ay nakpatuloy pa rin sa pagsulong. Ang maliliit na barko ay nakpaputok ng malapitang kanyon, basta-basta na lamang na pinupuntirya ang direksyon ng radar ng kalaban. Ang mabalaang kanyon ay sumabog sa ibabawang tubig. Karamihan ay hindi tumama, ngunit ilang mabala ang dumaplis sa gilid ng escort ship ng Pilipinas, nakdulot ng bahagyang pinsala. Ang paglaban na iyon, bagaman mahina, ay nakpilit sa Pilipinas na ayusin ang kanilang formasyon, lumipat sa isang split-prong attack, sabay na gumaganti at itinutulak ang kalaban. Sa himpapawid, nakpadala ang Cambodia ang dalawang lumang MiG-21. Ang mamakina ay maingay, luma ang radar at manumano ang sistema ng nabigasyon. Pagdating sa lugar ng labanan, pagkatapos ng mahabang biyahe, hindi sila makakonekta sa mga barko sa ibaba dahil sa jamming ng signal. Ang mapiloto ay kailangang tantiyahin ang direksyon ng pagpapaputok. Isang eroplano ang nakpakawala ng dalawang air-to-ship missile, ngunit nawala ang lock sa target. Ang mga bala ay lumihis at bumaksak sa bakanteng tubig. Ang isa pang eroplano na hindi pa nakakaikot ay natukoy ng radar ng Pilipinas. Isang air-to-air missile mula sa isang FA-50 fighter jet ang pinakawalan. Ang trajectory ay malinis, tinamaan ang target. Ang MiG ay sumabog, ang sabungan ay tumalsik mula sa katawan. Ang piloto ay nasagip ngunit malubang na sugatan. Ang Cambodia ay unti-unting nawalan ng kontrol sa himpapawid na nangangahulugang ang buong flota sa ibaba ng dagat ay nakalantad. Sinubukan ng mga patrol vessel na umatras, ngunit na-scan ng radar. Isang serye ng malalayong putok ng kanyon mula sa panig ng Pilipinas ang bumuhos, nakpalubok ng isa pang transport ship at malubhang puminsala sa isang barkong pang-suplay. Ang pag-atakeng ito ay ganap na pumutol sa sistema na suplay na bala at gasolina ng Cambodia. Upang mailigtas ang sitwasyon, isang grupo ngang maliliit na barko ng Cambodia ang desperadong bumilis at sumugot diretso sa formasyon ng Pilipinas. Patuloy silang nagpaputok habang ang nga torpedo ay pinakawalan ng sabay-sabay sa kahabaan ng tubig. Ngunit ang sonar radar ng Pilipinas ay nauna nang naaktibo. Lahat ng torpedo ay naharang ng ma-explosive decoy. Ilang minuto lamang ang kinailangan ng formasyon ng Pilipinas upang gumanti
Ang malapitang kanyon sa mga escort ship ay humarurot tinamaan gilid ng mabarko ngang kalaban. Bawat maliit na barko ay nagliyab, tumagilid at nawala sa radar screen. Sa ibabawng dagat, ang mga pira-pirasong bahagi ay lumutang kasama ngang mga mansang langis. Ang formasyon ng Cambodia ay nabuwag, wala nang kakayahang mapanatili ang komunikasyon. 3 barko ang napalubog, ang 2 natitira ay nawalan ng kontrol na anot patungong silangan. Isang grupo ngang tripulanta ang nasagip mula sa tubig sa isang estado ngang pakapagod. Lumaban sila hanggang sa huli ngunit hindi nila nalampasan ang agwat sa teknolohiya at taktika. Pinanatili ngang panik ngang Pilipinas ang kanilang formasyon ngang labanan hindi tumugis ng masyadong malalim papalapit sa baybayin ng Vietnam o Cambodia. Nakpasyang magkumander na manatili sa posisyon lumikha ngang isang ligtas na buffer zone sa laot sakaling magpadala ngang reinforcement ang Cambodia o makaroon ng interbensyon mula sa ikatlong partido. Ang sistema ng radar ay patuloy na gumagana, sinusuri ang bawat bahagi ng tubig, walang pinalampas na anumang signal. Ang ganting salakay ang Cambodia ay opisyal na naktapos. Sa loop lamang ng wala pang 1 oras ang kanilang puwersa sa laot ay nadurog. Ang puwersang panghimpapawid ay humina, ang mga eroplano ay hindi na makalipat at ang impormasyon ng pamumuno ay naputol. Ang dagat kanlurang Pilipinas ay muling tumahimik. Mula sa hilaga, ang plotangang Sina ay nagsimulang magpakita. Sa ilalim nga pakukunwaring pinoprotektahan ang barko at ari-arian ng Cambodia na inatake ng Pilipinas, nakpadala ang Beijing ng isang pinaksamang puwersa ng nga destroyer landing ship at electronic warfare vessel na dumiretso sa dagat timog Sina. Ang formasyon ay gumalaw ng siksikan, bumabalot sa buong lugar ng dagat. Sa likod ay isang grupo ngang mabarkong pangsuplay at mga unmanned reconnaissance drone na sabay na lumilipad. Mabilis na natukoy ng radar ng Pilipinas ang signal mula sa malayo. Agad na itinaas ng pamunuan ang alerto sa estratehikong antas ipinadala ang buong eskwadron ng FA. 50 kasama ang natitirang korvet upang bumuo ng isang linya ng depensa sa silangan ng Palawan. Ang utos ay ipinadala, huwag hayaan ang anumang plota na makapasok ng malalim sa taktikal na zona ng Pilipinas. Ang plotang Sina ay lumapit sa isang estado ng buong opensiba. Ang unang destroyer ay nagbukas ng laban sa pamamagitan ng isang seryang na cruise missile na direktang pinaputok sa nangungunang formasyon ng Pilipinas. Ang landas ng bala ay bumaba, lumipat malapit sa ibabaw ng tubig na nakpahirap sa medium-range radar ng Pilipinas na matukoy ito ng maaga. Ang unang 3 bala ay sunod-sunod na pinakawalan. Isang bala ang tumama sa isang escort ship ng Pilipinas, gumawa ngang malaking butas sa kanang jilid na nakpilit sa barko na umatras sa likod. Ang 2 natitirang bala ay naharangang malapitang kanyon, sumabog sa himpapawid, lumikha ng isang puting tabing ng tubig. Agad na gumanti ang Pilipinas. Ang pangunahing destroyer ay nagpakawala ng anti-ship cruise missile patungo sa formasyon ng Sina. Ang bala ay humagibis, tumago sa electronic jamming, tumama sa likurang bahagi ng Type 052D destroyer, sinira ang auxiliary propulsion system. Ang mahelikopter ng Pilipinas ay lumipat mula sa kubierta ng barko, lumipat ng mababa, naghulok ng mga torpedo upang putulin ang formasyon ng kalaban. Isang torpedo ang sumabog malapit sa katawan ng isang landing ship ng Sina na nagpatagilid dito sa kanang bahagi. Upang hindi mapag-iwanan, agad na naglunsat nga electronic attack ang Sina. Ang nga espesyal na reconnaissance ship ay naglabas ng malakas na jamming waves na nakpadilim sa nga radar screen ng Pilipinas. Ang sistema ang nabigasyon ang FA-50 ay nalihis sa loob ang ilang minuto. Sinasamantala ang oras na iyon, ang Majeha 7 bomber ng Sina mula sa hilaga ay sumugot na hulok ng isang serye ng guided bomb sa lugar ng command ship ng Pilipinas. 2 bomba ang sumabok malapit sa gilid, pansamantalang pinutol ang sistema ng komunikasyon, ngunit napanatili pa rin ang koordinasyon ng Pilipinas. Ang barkong responsible sa depensa sa himpapawid ay lumipat sa isang full-scale interception mode. Ang makislap mula sa malapitang kanyon ay gumuhit sa kalangitan, pinutol ang karamihan sa mga bala mula sa panik ng Sina. Ang eskwadron ng FA-50 ay mabilis na naibalik ang sistema ng nabigasyon, bumalik sa pag-atake. Isang FA-50 ang bumabangal
Altitude nilok ang target sa isang destroyer ang pisina at nagpakawala ng air-to-ship missile. Ang landas ng bala ay malinis tumama ng eksakto sa gitna ng katawan ng barko nakdulot ng malubhang pinsala sa itaas na kubyerta umitim ang usok. Ang magkabilang panig ay lumipat sa isang malapitang labanan. Ang distansya sa pagitan ng mabarko ay ilang milya na lamang, ang malapitang kanyon at mga torpedo ay patuloy na pinakakawalan. Isang korvet ng Pilipinas ang tinamaan ng malaking kalibreng bala ng kanyon, nawalan ng sistema ng PEC Navigate. Ang matripulante ay umakyat sa kubyerta sa isang estado ng emerhensiya. Ang panig ng Sina ay naktamo rin ng katumbas na pinsala, isang destroyer ang tinamaan ng torpedo sa likurang bahagi at kinailangang hilahin ng rescue ship palabas sa lugar ng labanan. Ang mga fighter jet ng makabilang panig ay nagsimulang maksagupaan sa himpapawid. Ang FA-50 ng Pilipinas ay nakipagsagupaan sa MJ-19 ng Sina sa isang serya ng dogfight sa mababang altitude. Ang mga air-to-air missile ay gumuhit ngang liwanag sa kalangitan. Isang J-19 ang tinamaan at bumaksak sa dagat, nag-iwan ng mahabang usok. Ngunit mas marami ang eskwadron ng Sina, bumuo silang isang network ng pag-target na nagpilit sa mga FA-50 na maghiwa-hiwalay na pormasyon. Isang FA-50 ang tinamaan ng bala, ang piloto ay nakalundag gamit ang parachute na sagip ng rescue helicopter ng Pilipinas. Ang labanan ay lumawak sa dagat timok Sina, ginawang isang lugar ng pakawasak ang rehiyon. Bawat buksong kanyo mula sa Sina ay sinasagot ng mga cruise missile mula sa Pilipinas. Parehong maplota ay nagtamo kapinsala ngunit hindi umatras. Sa ilalim ng tubig na tukoy ng zona ng Pilipinas, ang maraming kakaibang signal ang submarino ng Sina ay papalapit. Agad na nagulok ng serye nga depth charge ang puwersang anti-submarino na nagpilit sa mga submarino ng kalaban na lumubok ng mas malalim. Habang ang huling usok ng taraang labanan ay hindi pa nawawala, ang plota ng dalawang bansa ay muling ibinuhos ang lahat ng kanilang lakas sa isang matinding pag-atake na hindi pa nangyari sa kasaysayan ng rehiyon. Ang dagat ay naging isang mazeng apoy kung saan ang mga barko ay hindi na nagpapanatili ng taktikal na distansya kundi direktang sumusugot sa isa't isa, nagpapaputok sa malapitang distansya. Malapitang labanan gamit ang lahat ng natitira. Ang destroyer ng Pilipinas na nangunguna sa formasyon ay mabilis na lumiko upang maiwasan ang isang serye ng cruise missile mula sa panig ng Sina. Dalawang bala ang dumaan sa ibabaw ng radar, mas bumaksak sa tubig at sumabog, nagpaangat ng alon na mas mataas pa sa 10 metro. Sinasamantala ang nabuksang espasyo, ang kanyon ng Pilipinas ay sabay-sabay na nagpaputok. Ang bariles ng kanyon ay patuloy na umikot. Sa isang anggulo tinamaan ang kaliwang gilid ng isang escort ship ng Sina. Ang buong katawan ng barko ay yumanik ng malakas, ang control system ay nawala ng signal, ang kubyerta ay nagliyab. Agad na sumuporta ang hukbong himpapawid ng Pilipinas. Ang eskwadron ng FA-50 ay sumugot mula sa timog, bumaba sa altitude na ilang metro na lamang mula sa ibabaw ng dagat upang maiwasan ang radar. Bawat eroplano ay may dalang dalawang air-to-ship missile na sabay-sabay pinakawalan. Ang landas ng magabala ay gumuhit ng mga kurbadong linya ng liwanag at sabay-sabay na tumama sa formasyon ng Sina. Dalawang makasunod na pagsabog ang tumama sa isang barkong pang-supply at isang barkong nakdadala ng gasolina. Ginawang dagat ng apoy ang buong lugar. Gumanti ang Sina gamit ang napakalakas na puwersa. Ang Type 052D at 055 destroyer ay sabay-sabay na nagpaputok. Bawat barko ay sunod-sunod na nagpakawala ng 4 na cruise missile. Ang bala ay humeging sa kalangitan, bumaksak sa lugar ng pagtitipon ng hukbong pandagat ng Pilipinas. Isang korvet ang tinamaan ng bala, sumabog ang engine room. Ang lakas ng pagsabog ay nakpatagilit sa makatabing barko na napilit sa matripulante na subukang panatilihin ang balanse sa gitna ng alon at mga tumatalsik na piraso. Sa ibabang kubyerta, ilang mamiyembro ng tripulante ang bahagyang nasugatan, ngunit ang control system ay gumagana pa rin. Samantala inilabas ng Sina ang kanilang landing ship sa gitna ng linya, nagtatangkang magbukas ng suporta para sa Cambodia sa laut gamit ang artilerya sa kubyerta. Gayunpaman agad na tumugon ang mabarko ng Pilipinas. Dalawang torpedo ang pinakawalan mula sa submarino, gumalaw sa isang paikot na landas, tinamaan ang imbakan ng barko.
Ang paksabog ay pumunit sa katawan ang tubig ay mabilis na pumasok na nagpilit sa buong tripulante na iwanan ang barko. Dahan-dahang lumubog ang landing ship kasamang hinila ang maraming nga armored vehicle na hindi pa nakakababa sa dagat. Ang labanan sa himpapawid ay lalong naging matindi. Ang mga FA, 50 ng Pilipinas at mga J, 16 antisi na ay patuloy na na-cruise ang formasyon bawat pagtatakpo ay isang pagpapakawalang bala. Isang FA, 50 ang tinamaan ng air-to-air missile, ang piloto ay tumalon gamit ang parachute. Agad pagkatapos ang J, 16 na kapapabagsak lang sa FA, 50 ay tinamaan din ng ganting putok mula sa kasamahan ng Pilipinas sumabok sa himpapawid. Sunod-sunod ang mga labanan, walang panik na nagpapatalo. Sa ilalim ng tubig natukoy nga sona ng Pilipinas ang signal mula sa mga submarino ng Sina na papalapit. Ang depth charge ay inihulog sa isang serye lumikha ng isang kadena ng mga pagsabog sa ilalim. Isang malaking pagsabog sa malalim na lugar ang nakpayanik sa buong rehiyon ng dagat. Ang tubig ay bumula ng malakas na nagpapahiwatig na hindi bababa sa isang submarino Sina ang nasira. Gayunpaman ang ganting salakay ay dumating din agad. Isang mabigat na torpedo ang umangat mula sa ilalim ng dagat, tumama sa gilid ng isang corvette ng Pilipinas, nagdulot ng butas sa katawan at sunok sa Juan Mayfur. Ang barko ay hinila palabas ng linya ng labanan habang ang natitirang bahagi ng flota ay nanatiling matatag sa posisyon. Ang dalawang panik ay nakagawan sa bawat milya. Mga kanyon, torpedo at missile ay naghalo sa isang lambat ng apoy. Ang formasyon ng Pilipinas, bagaman mas kaunti, ay mahigpit na nagtutulungan. Ang mga corvette ay salit-salitang nagsisilbing panangga para sa destroyer habang ang eskwadron ng FA 50 ay pinanatili ang kalamangan sa himpapawid, patuloy na nakjamming upang limitahan ang radar ng kalaban. Sa panig ng Sina, mas malakas ang puwersa ngunit nahati-hati pagkatapos ng mga tumpak na ganting salakay. Maraming barko ang nasira at hindi makapagpaputok ng sabay-sabay. Isang cruise missile ng Pilipinas ang tumama ng diretso sa isang Type 055 destroyer. Malaking bahagi ng katawan ng barko ang lumubog bago pamanlamunin ng apoy ang kubierta. Ang pag-atakeng iyon ay nakdulot ng pansamantalang pagkawala ng pamumuno sa flota ng Sina. Sinasamantala ang pagkakataon, ang destroyer na Jose Rizal ng Pilipinas ay bumilis, nagpakawala ng 3 sunod-sunod na missile, hinaharangan ang buong formasyon ng kalaban na nakpilit sa Sina na umatras upang muling ayusin ang kanilang puwersa. Matapos ang ilang oras ng labanan, ang ibabaw ng dagat ay hindi na makilala kung nasaan ang hangganan. Dose-dose ng mga barko ang nasira, marami ang naanot sa gitna ng malalaking alon. Nawalan ng isang bahagi ng flota ang Pilipinas, ngunit napanatili ang pangunahing linya ng pag-atake. Ang Sina, bagaman mas marami, ay naktamo ng mabibigat na pinsala. Ilang mga barko ang kinailangang hilahin pabalik sa mga base nila sa spread list para sa agarang pakumpuni. Sinusubaybayan ng mga reconnaissance satellite ng Amerika ang buong labanan sa dagat sa loob ng maraming oras. Nang ang flota ng Sina ay nagsimulang muling makaroon ng kalamangan, nagbigay ng utos ang White House. Ang aircraft carrier na USS Ronald Reagan kasama ang kasamang battle group ay inutusan na lumipat sa dagat timog Sina. Isang seryeng mga F-18 fighter jet ang inihanda sa kubierta puno nga air-to-ship missile at guided bomb. Ang tanging utos na ibinaba, ibalik ang kaayusan sa dagat, suportahan ang kaalyadong Pilipinas. Habang ang mga barko ng Sina ay nagsusumikap pa ring ayusin ang kanilang formasyon, ang signal mula sa radar system sa landing ship ng Sina ay biglang nagbigay ang babala. Mula sa timog silangan, mula sa direksyon ng Pilipinas, suluse dose-dose ng mga kakaibang target ang papalapit sa mataas na bilis. Bago pa man makatugon ang kalangitan sa abot tanaw, ay nagliwanak ng lumitaw ang nga F-18 Super Hornet lumilipat sa mga grupong 3 sabay-sabay na nagpapakawalang ang mga air-to-ship missile. Ang maguhit ng liwanag ay pumutol sa maulap dumiretso sa formasyon ng Sina. 4 na bala ang tumama sa mga barkong pang-supply. Isang bala ang tumagos sa kubierta ng isang destroyer, lumikha ng isang sunod-sunod na pagsabog. Agad na gumanting ang putok ang Sina.
Ang mga destroyer ay binuksan ang lahat ng kanilang mga anti-aircraft gun lumika ng isang makapal na lambat ngang apoy. Ngunit ang mga eroplano nga Amerika ay lumipat ng napakababa at mabilis. Ang formasyon eng Super Hornet ay dumaan malapit sa ibabaw eng dagat na gulok ng mag-guided bomb ng tumpa sa mga radar system ngang kalaban pin paralisado. Ang kakayahan ng pamumuno ngang hindi bababa sa dalawang barko. Agad pakatapos ang mga submarino ng Amerika sa lugar na matagal nang naghihintay sa isang ligtas na lalim ay nakpakawala ng dalawang torpedo sa pinakamalaking destroyer ng Sina. Ang tumpak na paktama ay nagpabali sa katawan ng barko unti-unti itong lumubok sa gitna ng kumukulong tubig. Ang plota ang Pilipinas na malubang na pinsala ay agad na nakipag-ugnayan. Ang natitirang barko ay binuksan ang radar guidance ng Amerika kumonekta sa pangkalahatang sistema ang labanan. Ang destroyer na Jose Rizal ay umikot nagpakawalan ng cruise missile sa formasyon ng Sina na nakakagulo. Ang malapitang kanyon mula sa mga corvette ng Pilipinas ay sabay-sabay ding nagpaputok pinupuntirya ang mga natitirang target. Sa loob ngang wala pang 10 minuto, ang sitwasyon ay ganap na nagbago. Nawalan ng kontak ang Sina sa dalawang command ship at isang grupo ngang mabomber na nawalan ng signal. Sinubukan ng esquadron ng J-16 na lumaban ngunit nalok ng F-35 fighter jet mula sa aircraft carrier ng Amerika. Ang air-to-air missile ay umatake mula sa malayo. Isa-isang pinabaksak ang mga 16 bago pa man sila makalapit ang kalangitan ay naging isang lambat ng apoy. Ang FA 50 ng Pilipinas kasama ang mga FA-18 ng Amerika ay hinati ang lugar ngang labanan sinara ang lahat ng daan palabas. Sa dagat ang mabarko ngang Sina ay napilitang dumapensa. Ilang mabarkong tinamaan ng bala ay nagsikap pa ring gumanti ngang putok ngunit karamihan sa mabala ay lumihis dahil ang kanilang control system ay nasira. Bawat minutong lumilipas isa pang barko ang natatanggal sa linya ng labanan. Sa harap ngang dehadong sitwasyon nakpadala ang Sina nga estratehikong submarino sa lugar nagtatangkang maglunsat ng ganting salakay gamit ang mabibigat na torpedo. Gayon pa man maagang natukoy sa network na Amerika ang maito. Ang depth charge ay inihulok sa isang serye ngang mapagsabok sa ilalim ng dagat. Isang malaking pagsabok ang naitala sa lalim na higit sa 200 metro hindi bababa sa isang submarino ngang Sina ang tinamaan na pilitang umatras. Upang maiwasan ang paglala na hindi makontrol ni limitahan ng Amerika ang saklaw ng operasyon sa dagat timog Sina. Lahat ng target ng Sina ay unti-unting itinulak pabalik sa hilaga. Ang natitirang barko ay nagsimulang maghiwa-hiwalay sinusubukang bumalik sa mga base sa Spratlys o Hainan para sa pakumpuni ngunit tinugis ng Air Force ng Amerika hanggang sa gilid ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Isang destroyer ang ganap na nasira at napilitang iwanan sa dagat. Nang bumaksa ang gabi ang kislap ng apoy ay kumikislap pa rin sa buong ibabaw ng tubig. Ito ay ang malabi ng mabarkong ang Sina na tahimik na nasusunog. Ang maplotang Amerika at Pilipinas ay bumuo ng isang pakupkop, kinokontrol ang buong lugar. Sa ulat ng labanan malinaw na isinulat ng commander ng Amerika ang kalaban ay naktamo ng malubhang pinsalang kakayahang lumaban ay nabawasan ng kalahati. Naunawaan ng Sina na kung magpapatuloy silang manatili ang buong flota ay mapupuksa. Ang pamunuan ng Sina ay nag-utos ng agarang pag-atras. Bawat barko ay umikot ng tahimik nag-iwan sa dagat ng mahahabang guhit ng usok bilang bakas ng pagkatalo. Pinanatili ng Pilipinas ang kanilang formasyon, hindi tumugis. Pansamantalang itinigil ngang Amerika ang pag-atake ngunit ang radar ay patuloy pa ring nakskan sa buong lugar. Ang dagat ay muling tumahimik tanging ang umaalingaw na tunog na mabagal ng mga makina ng patrol vessel ang naririnig. Ang digmaan ay lumawak sa isang ganap na komprontasyon at sa sandaling iyon opisyal na nawala sa Sina ang inisyatiba. Habang ang flota ngang Sina ay umatras patungong hilaga ang dagat kalurang Pilipinas ay naiwang binalot ng itim na usok at apoy. Mahigit kalahati ng barkong Sino ang naiwang lumulubok o inanot na lamang. Ang nakaligtas na barko ay nagmamadaling bumalik sa kanilang mga base sa Spratlys o Hainan na malayo sa lugar ng labanan. Ang dagat ay naging isang malawak na sementeryo ng bakal. Agad na siniguro ng Amerika at Pilipinas ang lugar ng labanan.
Ang mapatrol vessel nga, Pilipinas ay nag-ikot sa lugar upang kumpirmahin ang pinsala at sagipin ang sinumang nga nakaligtas habang ang mga eroplanong tringsat nga Amerika ay lumilipat sa itaas tinitiyak na walang natitirang banta, walang anumang paglapak ng tropa sa lupa. Ang tagumpay ay napanalunan sa dagat at sa himpapawid. Pagsapit ng gabi ang liwanag mula sa mga nagliliyap na labi ng barko ay sumasalamin sa ibabaw ng tubig nagbibigay ng isang madilim na kulay kahel-abo. Ang nga nasusunog na barko ay tahimik, paring lumulubok ng paunti-unti dalaang daang tonelada ng metal at armas sa ilalim ng dagat. Ang Pilipinas bagaman naktamoeng pinsala ay napanatili ang kontrol sa kanilang teritoryo. Ang plotaeng Jose Rizal ay nakpatrolya sa lugar isang simbolo eng matatak na pagtatanggol. Sinimulan ng mga teknikal na unit ng Amerika ang operasyon ng pagbawi sa laut kinokolekta ang mga sensitibong kagamitan mula sa mga labi para sa investigasyon ng intel. Ang tsamputsiya ng kabiguan sa paglunsad ng misail ang siyang naging sanhingang lahat ay naiwang walang kaugnayan sa resulta ng labanan. Ang kanilang hukbong dagat at himpapawid na nasira sa maunang sagupaan ay hindi na naging salik. Ang kanilang na opisyal sa Phnom Penh ay naiwang tahimik pinapanot ang resulta ng isang krisis na sila mismo ang naksimula ngunit hindi nila kayang tapusin. Opisyal nang iniutos ng Sina ang pag-atras ng lahat ng natitirang unit mula sa pinag-agawang lugar. Ang pag-atras ay isinagawa ng tahimik, walang anunsyo, walang pagtatapos, tanging ang kahihiyan lamang ang pag-iwan sa kanilang malumubok na barko. Sa dagat makapal na usok ang bumalot sa abot tanaw ang mga alon ay umiikot sa paligid ng pira-pirasong bahagi ng mga barkong pandigma. Ang mga mansa ng langis ay naanot sa karagatan. Wala nang tunong ang kanyon, wala nang aeroplano, tanging isang mabigat na dagat na kasing bigat ng resulta ng isang kahangalan. Ang digmaang nagsimula sa isang maling pagsubok ng paglulunsat ay naktapos sa isang nagyayelong katahimikan.